Yo, what's good? It's your boy Kurt, and today, man, finally, I actually promised na mag-react tayo ito last week. Pero ngayon ko na siya nagawa kasi nakalimutan ko na naman. I'm, I'm really, really sorry. Pero today, we have Dog Brock Radio episode, no? And this is an interview para kay Philip. Itong video na to is, requested to since, April? March? Pato requested. Sobrang tagal na, no? Tinatry kong balikan yung mga unang request na hindi natin nagawa noon. So, pasensya na. But yeah, so we're going to react to it today. And we're going to react to it now. And I'm just excited. This is a 2-hour video, by the way. So I don't know kung gaano kahaba tong reaction natin. But I don't know if we're going to do this like 2-part. But let's see, no? Let's see. But again, without no further ado, man, let's get it. Hey. Dog Brock TV. Favorite podcast. What is up, cyberspace? Welcome back to your favorite. Alam nyo, nalupitan na ako kay Dog Brock, no? Kasi dito sa channel niya, ditong podcast niya, no? Kasi usually, no, sa mga podcast, marami sila, no? Like, at least 2 host sa podcast, di ba? Nagpapatuhan ng topic, ng usapan, kung may guest sila, dalawa yung nagtatanong. But dito siya lang, no? Siya lang mag-isa. Diadala niya yung buong podcast na siya lang mag-isa. So, nakakabilib. Ang hirap kaya nun, man. Ang hirap nun. What is up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is Dog Brock Radio. What is up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is Dog Brock Radio. Mapapanood nyo ngayon naka-premiere dito, syempre, sa paborito nyong YouTube channel, Dog Brock TV. Man, this is your Sunday habit. You can also listen to this podcast sa lahat ng podcast streaming platforms gaya ng Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Pocket Cast, at sa Google at Amazon. Available na rin tayo. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig at nanonood. Sobrang solid nito. Sobrang solid ng podcast episode ngayon. Itong podcast si Dog Brock, man. Kanina ko lang siya nakita up close and na-appreciate ko yung personality niya kagad. He is a real artist. Ladies and gentlemen, hindi ko napapatagalin. Cyberspace, please all welcome Philip. Hello, man. What's up? Philip. What's up, bro? Kumusta, man? Thank you, tol. Yeah. Thank you so much sa pag-invite sa akin dito. Salamat. It's an honor na nandito ako ngayon. Thank you so much. Salamat sa pagkakataon. Yeah. Kamusta ka? So, meron tayong ni-record. Meron tayong ginawa na mapapanood nyo rin dito for sure. Pero bago yun, kamusta ka? Okay na okay ako. And of course, gusto ko rin sabihin sana okay silang lahat. And ayun, I'm doing good. And okay yung kabuuan ng aking pagkatao. Kumbaga. Kabuuan talaga, no? Yun lang naman yung gusto ko i-share sa kanila. That's so nice to know kasi syempre being an artist in this time and age, no? Yes. Not just in social media, television, multimedia in general. You've been part of everything lately. And for you nasabihin na okay ka overall, the balance, no? Siguro kasi sisipin mong hirap nun. Parang I assume during this time, ito yung parang solo era nila, right? Correct me if I'm wrong. Ito yung solo era nila, di ba? But aside from that, still SB19, di ba? Sobrang tunog na tunog yung SB19. And then nag-solo sila, specifically Ken, no? Sobrang successful yung yung mga solos niya, no? So, totoo, sabi nga ni Dog Brock para sabihin na parang okay na okay, di ba? Yung balance na nahanap ni Philip para maging okay. Kasi ang hirap nun. Isipin mo, sobrang parang in demand ka. Social media. I don't know, parang kung ako yun, I don't know. I don't know how to handle it. I assume merong team si Ken sa likod niya, no? Pero
Huwag nating isipin. Huwag nating isipin. Pero ano pa rin, again, solid yun, no? Na nababalance niya. Nakakahanap pa rin siya ng happiness na okay siya. Masasabi niyong okay siya. Last year, there's a lot of things na nangyari. And pag-uwi namin from the tour, busy pa rin ako. I kept myself busy and madami ring bagay na ginawa ko that time. Wala akong pahinga. Kahit nung Christmas, hindi rin ako nagpahinga talaga just to, finish everything na kailangan kong gawin. So, ayun. Ngayon, kaya happy ako kasi gumaan-gaan na siya. Gumaan-gaan na siya. Parang, Onti na yung pendings. onti na lang. Pero after nito, tuloy-tuloy pa rin ulit. Oo. So, that's life. That's life. I think, no, for an artist like you, busy talaga yung Burr months, lalo yung holiday Yes. season eh. Yeah. Sobrang busy. Sobrang in demand sila. Ang daming ano. Pero thankful naman kami. Oo Thankful naman, na, of course. Kumbaga, madami kaming schedules and ayun. Blessings, of course. Blessings yung para sa amin. So you did the tour sa US? Yes, US. Una sa Dubai. Okay. Tapos nag-US kami, nag-New York, nag-LA, San Francisco, tapos Singapore. Let's Tapos go. uwi at Singapore. Parang Singapore ata yung last namin na stop. Pero before that, nag-local tour muna kami. Philippines. Sa Philippines muna. Parang how many cities? Kalimutan ko. Parang 10 cities din. Luzon, Visayas, Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao. Inikot And din then, talaga namin. Middle East, US, going back, Singapore, going home. Yeah. Wow. Grabe, no? Okay. Ikot talaga. Marami na kami kagad na pag-usapan. Nakapunta na tayo sa world tour. Pero, hindi, bilis lang din. Pero, that's, sobrang thankful ko lang din na yung mga successful na artists like him, napapaunlakan ako pag-usapan. Kasi, yung mga kwento mo, pag-usapan yung mga kwento mo. Kasi, tol, inspirasyon to sa maraming artist eh. Yes. Totoo. Kasi feeling ko ang daming talent na store or nakikip lang sa bedroom, Yes. nakikip lang sa house, hindi nalalabas. Totoo. Totoo yan. Sobrang totoo niyan. Totoo yan. Kasi, Madami alam mo yun, talaga. Madami magagaling na artist eh. Oo, ang dami kong nakilala na producer, writer, singer, na I feel like kayang-kaya talaga nila, pero of course, di ba? Bisa kasi kailangan mo ng charisma, no? I guess, charisma kailangan mo rin siya pagdating dito. Hindi lang magaling, basta magaling. Kailangan mo ng charisma. At the same time, I feel like hindi pa dumating yung opportunity, no? Para sila. Ang hirap kasing talagang lumaki sa ganitong industry no? Parang tumaya sa loto, no? Kailangan mong tumaya hanggang sa manalo ka. So, ayun. Pero again, marami talaga. Galing na ng mga artists dyan na tago, no? Na yung iba pinibili lang ilabas o ipakita sa mundo, pero of course, dahil hindi pa ganun kakilala yung pangalan nila, hindi masyadong napapansin. Hindi nabibigyan ng saktong spotlight na deserve nila. That's correct. And ayun, I'm happy na alam mo yung kanina, 'di ba, nung pagdating ko, sabi ko, who is this? Parang Oo. sobrang talented. Tapos dito ko lang na-discover. So thankful ako na naka-discover ako ng mga artist na nakaka-inspire din na they just wanna do their, gusto lang nila sundin kung ano yung gusto nilang gawin. Yung craft nila. Yeah, yung craft nila. Yung artistry na meron sila. Gusto nilang i-share kumbaga sa tao. Inspiration yun eh. Na kahit hindi ka man kilala, as long as nag-enjoy ka sa kung ano yung ginagawa mo, ayan yung pinaka-importante sa pagiging artist din. Yeah, Na mag-share ka ng sarili mong yung craft mo para to inspire other people. Yun nga yung sinasabi ko na sobrang solid lang din na napaunlakan mo ako kasi inspiration to sa mga It's an bago, honor, man. Malaking pasasalamat ko nandito ako ngayon and to meet you guys. Sobrang thankful. Solid yung fan base ng Dog Brock TV. Cyber Gang, man. Nandito na. Ang dami rin nagre-request sa'yo. Talaga? Hahanapin ko sa Twitter, meron talagang nag-message sa akin. Kung sino ka man, message mo ko ulit, DM mo ko. Thank you sa'yo. Na may nag-message sa akin na merong isang member ng group, ng P-pop group, na is doing his rap on his own. Yeah. And then him... Wait. Okay.
Ayaw mo naman salita. or Mind her, mo muna. that Yeah, that yeah. person, I'm sorry, hindi ko talaga maalala kung ano yung Twitter handle mo, pero please message me. That person specifically told me and referred your page Yep. to me. Kilala naman kita, for sure. Pero sabi ko, wow, gumagawa nga siya ng may solo. Kasi I didn't know na yun yung gusto ko mas kilalanin ka ngayon. Akala niya I nasa didn't group know lang. na nasa hip-hop din yung gusto mo talagang music. Hip-hop din talaga. Okay. Let's go. And then minessage niya ako, sabi ko, how can I get to him? Sabi ko, how can I reach you? Ganyan-ganyan. Kasi kung sa Instagram, I'm sure, matatabunan lang ako sa araw-araw na nagme-message. Parang ganun. So, Totoo yan. since siya yung parang nagpaalam sa akin, shoutouts to you again, sabi ko, gusto ko agad kita makausap. Tapos bagong-bago lang na-launch yung personal brand mo. Yes. So, yun. Ngayon, nandito na siya. Thank you Let's sa'yo. go. Nandito ako ngayon. Di ba? Wait, so, is this the time na hindi nila nagagamit yung SB19? Kasi parang, nirefer nila yun as a group. Yung group. I don't know. I mean, comment down below. Ito ba yung time na yun? Yeah. I mean, yun pa lang, yung parang nung araw din na nakita ko yung DM, nag-tweet din ako noon na parang sabi ko parang inshallah. Inshallah. In Islam, it's Inshallah. parang God's willing. Yes. Because I wanted also to interview a person na nag-araneta after ng pandemic. Alam mo yun? Yeah. Yes. Real talk lang, tol. Thank you. Yung mga fans namin talaga yung ano niyan eh. Solid, no? Totoo lang, 18 fans or 18 fandom yung isa sa mga nakilala kong fandom na sobrang sobrang solid, no? Sobrang, I mean, of course, hindi naman mawawala yung mga yung mga medyo alanganing fans na medyo toxic, no? Pero in whole, men, sobrang solid ng 18, men. Sobrang solid. Iaangat talaga nila yung kada member ng group. Hindi na rin siya sabi pa kada ng group. Kung gumawa ng mga imposible. Reasons, no? To possible, yung mga impossible things na gagawang posible dahil sa kanila. So, shout out sa fans namin, 18, and especially sa mga, support. Mga CCO. Hi sa inyong lahat, CCO. Shoutout sa inyo, guys. Shoutout sa inyo. Sige. Philip, I think ito, bihira to. Pinanood ko yung mga interviews mo. Yes. Chinek ko yung mga past interviews mo. Mm-hmm. So, alam ko rin yung mga gusto kong itanong na hindi pa lumalabas dun sa mga past interviews mo. Wow. So, dito, mas kikilalanin kita. Juicy. Siguro, tol, umpisahan natin. Rewind natin yung buhay. Saan ba nagsimula si Philip? Ano siya bilang bata? Saang lugar? Paano siya lumalaki? Ano yung hilig niya? Pang-ilan siya sa magkakapatid? Ikaw bahala magkwento. So, sige. I'll try my best para Sige, man. para ikwento yung talaga since bata ako. Ako si Philip, taga Lakewood. Lakewood, Zamboanga del Sur, sa Mindanao. Mhm. And since mahirap kami, so yung parents ko, parang nung time na yun, parang I met them once or twice my whole life. So, nag-abroad sila. I mean, may ko narinig, alam ko nag-abroad sila. Alam kong minsan na niya makita yung magulang niya kasi nabanggit na yun, diba? Kasi abroad sila. Pero once or twice lang niya nakita, I mean, I assume face to face, no? So, kung nakita naman niya, maybe sa like webcam or like a video call before. Pero yung face to face, I assume yung binabanggit niya dito na once or twice. Grabe naman! Sa Malaysia sila nagtatrabaho. And Both mom and dad. yeah, tapos iniwan kami sa grandparents namin. Okay. So sila talaga yung nagpalaki sa amin from kindergarten to college. Okay. And growing up as a kid, siyempre pastor yung lolo ko, 'di ba? Okay. So medyo conservative yung grandparents ko. So Tsaka knowing the lolos and the lolas. Yeah, Diba? conservative Lalo pag talaga. walang pera. Lolo tsaka lola pa lang conservative na eh, no? Paano pa kaya akong pastor pa yun?
Sobra, ibang level ng pagiging conservative. Renz. Sobra. Tas, di ba, hindi ka pwede umuwi ng lagpas ng 6. Oo. Like, pagkatapos ng school mo agad, uwi ka, study ka. Yes. Shoutout sa mga lolos and lolas kasi yung minsan yung pagkakamali ng parents dun sa apo binabantayan. Pero So, yeah. grabe yung love din ng Oo, grandparents. sobra. Anyways. Sobrang close ko yung lola ka na to the point, parang natutulog pa ata ako sa gitna nilang dalawa. High school na ata ako. Natutulog talaga? pa rin ako sa gitna nilang Nice. dalawa. Ayan. So, ayun. Mga growing lola, up, lolo pala sila na yun, no? Bibigyan ako ng Ken. love talaga, like full of love. Mhm. Guidance from them. And basta ayun. Pag nakauwi ng 6, yung sanga ng bayabas. Pak! Kasi syempre, daming puno eh. Taga-bukid kasi ako. So, yung lugar namin, wala talagang signal. Walang... Okay. Pero ngayon meron na. Meron na. Ay, wala siyang signal doon. Pero merong wifi. So, May internet na, may linya na. May internet. So, Oo. parang, paano yun? Paano nangyayari? Walang cellular device pero pero may, may linya na internet internet. yung mga bahay. Oo. Oo. Amazing Kasi may nga eh. linya na ng ng internet. Totoo. And, ayun, since may sarili kaming simbahan, Oo. Pastor nga. pastor yung lolo ko, and my father din pastor, pero sa Malaysia siya nagka-pastor siya sa Malaysia. Talaga. And yung tito ko, sobrang sa music, magaling sa music, like all around. Yeah. So, nabanggit na yan. Alam natin He's yung playing sa information na yan. Yep. Okay. Nag-play siya sa church. And ako naman, ina-idolize ko siya. Tinitingala ko talaga siya, like, pata hanggang ngayon ata, parang siya pa rin idol ko eh. Ganun. Wow. Nice. So, exposed Total musician. Alam mo yung feeling kasi na pag tumutugtog siya, alam mo yung pumipikit siya, tapos yung mata niya, parang tumitirik yung mata niya. Siguro sobrang ganda ng sobrang ganda siguro ng Sobrang music. siya, no? So sabi ko, Tito, In the bakit zone. gumaganyan yung mata mo? Sabi niya, maiintindihan mo rin yung pag Nadama mo na, maiintindihan mo rin yung music. How young are you nung tinanong mo yun? Nung nakita mo yun? 6, 7, parang ganun. So, nasa simbahan ako. Curious ka na. Stage ng nasa edad ng nasa maliit na curiosity stage. talaga. Yung simbahan kasi may tinatawag na pulpito eh, parang ganun pulpito sa tawag. Tapos doon yung piano, tapos ako nasa pinakalikod ako ng upuan sa simbahan, yung pinaka back row talaga. Mhm. Doon ako umuupo eh para syempre bata, 'di ba? Lalabas, maglalaro with friends pagkatapos ng Bible study ng mga kids. So, Oo. lalabas. Tapos pagtugtugan na, pag praise and worship na andun, papanoorin ko na siya. Tapos mag-play siya ng piano, tapos tumitirik talaga yung mata niya. So curious ako kung bakit ganun. Mhm. Tapos after one time talaga, tinanong ko talaga siya, bakit ganun tito, ganun. Sabi niya, parang kumbaga, yung music kasi niya, yung music na para sa kanya, parang language, kumbaga, Mhm. na nakipag-usap sa kanya. So, Okay. paano nangyari na nakipag-usap sa kanya yung music? So, ako din, lumaki ako na pinapanood ko lang siya lagi. So, parang nakukuha ko rin yung nakukuha ko yung ganong habit or Mhm. yung feeling. So, tinatry ko din na, tinatry ko na intindihin kung ano talaga yun. Ayun, parang hindi siguro sa ngayong time na to, hindi siguro kagaya ng kung ano yung pag-iintindi niya sa music talaga. Kasi hindi naman ako magaling sa hindi ako magaling sa music. I can just, parang enough yung skills ko to Knowledge. make music, pero hindi gaya sa kanya na sobrang, Kaya mong makabasa ng notes? hindi Okay. ko kaya makabasa ng notes. Yung tito mo kaya? Kaya niya. Okay. So, Okay, gets. Oo. nagtiteach kasi siya ng Ng nagtiteach music. siya ng music talaga sa Okay. mga kids. And Pero nakaka-create ka na, di ba? You can produce for your own, di ba? Nakapag-produce ako pag mga electronics. na. Siguro I mean kasi 'di ba meron ng FL Studio sa yung mga mga software na pwede mong gamitin to create beats, 'di ba? Siguro I assume dito ko yung Doug Brock kung saan nakabasa ng notes yung literal notes, no? Kasi merong yung babasahin mo mismo na nota. Kasi ba sa paggawa ng beats ba, for example like yung one note pwede mo siyang hirap explain basta may musical theory kung paano gumawa ng isang notes na pwede mo rin gawin sa FL Studio or sa ibang software. But yeah, I assume mas sanay si
Philip sa ganun kaysa doon sa actual like instrument paano basahin yung nota. Alam mo yun, may MIDI na eh. Ah, Pwede ka yeah. mag-gitara, pwede kang mag-gitara, drums din. So, Tapos FL Studio, ganun. Yeah. Yeah. Okay. so Ayun, ayun. sige, going back. Going back, doon na-expose ako sa music. And lumalaki, high school, nagdadala na ng gitara. Ano ba? Patay. Ayun na. Oo. Siyempre, madaming nakaka-relate niya, nagdadala ng gitara Sa school, yes. Tumutugtog na, ganun, kumakanta. Pag may foundation sa school, pag may events, invite ka, "Ay, mag-perform ka dito." Kasi may mga, kumbaga, parang, for example, like, pag intramurals, di ba, parang may, may talent show. Yes. First year versus fourth year. Oo, Second mga year, third year, ganun. fourth year. So, may ganun. So, sumasali ako sa ganun. Sa mga Freshman, talent show. Sa mga sophomores. talent show. And, Usually in parang intrams nung yun yung labanan ng mga years, nag-hit diba? yung puberty, Okay. lumalim yung boses ko. High school to high school, yeah. Doon na ako nawala ng confidence na. Loko, anong nangyari sa boses ko? Bakit Tumubo na yung Adam's apple. parang ganun ata, na parang bakit pumipiyok ako sa ganitong Tapos naalala ko, yung kanta na to, abot ko patay, bakit ngayon hindi na? So, nawalan ako ng confidence doon sa doon nag-start na parang hinihate ko na yung pagiging hinihate ko na nung paglalim ng boses ko. So, Okay. hindi ko na siya nagustuhan. And dumating, so parang nag-stop ako ng music, no? Nag-stop ako sa music dahil hindi na nga ako makakanta kasi parang, Hindi mo na maabot yeah. yung mga gusto mo. Growing up, ay parang lagi akong kumakanta ng mga gospel songs, 'di ba? So naaabot ko yung matataas yung mga gospel songs, lalo na pag mga babae yung vocalist. So naaabot ko siya dati. Tapos nung nung high school na realize ko na yung boses ko nagbabago na, yung boses ko lumalalim na, tapos di ko na naabot. So parang disappointed ako sa sarili ko. Oo, siya nang gana, Hindi ko na discouraged nagagawa na. yung skills ko dati. So, hininto mo siya. Hininto ko siya. Tapos nag-college ako nag-college ako sa Cagayan de Oro. Okay, CDO na. From Zamboanga. From Zamboanga to Cagayan. Grande Oro. Surigao. Cagayan de Oro. Oo. Cagayan de Oro. Oo, Marawi, malapit yun eh. Marawi. Iligan, di ba? Malapit, yeah. Oo. Nakapunta ka na ba doon? Oh, of course. Oh man, parang 2 hours away sana. I love 2 hours away sa Mindanao, Iligan. man. Yeah. Tapos, ayun, nag-aral, tapos, ayun, Doon ka na nag-college sa CDO. doon ako nag-college sa CDO. First year lang. Nag-jump tayo ng college agad. Di mo lang nabanggit kung aside from music, I mean, music lang ba pag-uusapan nila ito? I mean, I guess, no? I wanna know about kung paano siya nag-start no? Dancing. Pero I assume we're really focusing on like music dito sa podcast ni Doug Brock. Nung din ata. Okay, Parang wait. ganun. I need to ask. From elementary, gumagawa ka ng music, high school, tuloy-tuloy ka pa rin sa pagkanta, Yes. and then, pumapasok ka na, nagdadala ka na ng gitara, nagdadala ng gitara. barkada na yung nabubuo. Yes. Uso na dyan yung buo kaya tayo banda. Yun na yung mga usapan. Yes, yes, yes. And then, Yan. bumaba yung boses mo. Bumaba yung boses ko. Huminto ka ng music, ano yung mga ginawa mo pagdating sa college? Nagsayaw naman ako doon. Yun naman yung art yun na. mo doon. Yun na, okay. I'm sorry. Masyado ako nauuna. Pasensya na. Hindi magalit. Ito na. Nauuna ako. Pasensya na. Nagsayaw ako. Lumipat College? ako sa pagsayaw. Okay. Hindi. High school din. High school pa lang, nung hininto mo na. That time na tumigil ako sa kanta, lumipat ako sa pagsasayaw kasi nawalan ako ng confidence. Kasi bumaba na boses Kasi mo. bumaba ng boses ko. So, pag ini-invite ako na kumanta sa foundation or event sa school, tumatakas na ako, hindi na ako nag-attend ng foundation ganyan. Tapos Feeling ko kasi sorry, pero dati kasi meron tayong tawag dito, paniniwala. Yes. Yung mga magagaling kumanta dati mataas lang yung boses. dapat yun yung Kailangan Oo. biritera. Oo, ganun nga dati. Yun yung basihan pag magaling kang kumanta, di ba? Kung manonood ka ng mga singing competition sa TV or kahit sa mga barangay nyo, di ba? Fiesta. Yung iba talaga doon, may mga piece sila na may part doon na pinaghahandaan nila. Dapat may birit na sobrang taas, no? Pero ngayon kasi iba na, no? Ngayon kasi iba na, kahit hindi ka bumirit, men, makikita na kung magaling ka talaga kumanta. O di na yun yung binabasihan lang.
Standard yun dati. Dati. Standard yun. Dati na, ngayon kasi, simula nung may mga artist na Ah, na grabe yung ginagawang music kahit hindi mataas yung boses. Like, mga KZ, di ba? Mga ganun. totoo. Oh, pero, anyways, going back. So, nagsayaw ka na. So nagsayaw na ako noon. And hanggang college nagsayaw pa rin ako. Sumasali na ako sa pagsasayaw. Tapos hanggang doon nakikita ko yung mga ano. Kumbaga sa college kasi parang may grupo-grupo eh. May Okay. grupo na mga nagsasayaw, may grupo din na gusto music lang, ng gitara or piano. Tapos ako naman ginawa ko, pinagsabay ko. Pinagsabay ko sila. Tinry ko ulit yung ano kasi may nakilala ako doon, may nakilala ako na nagdadala siya ng gitara sa school. Okay. So, tugtog Bumalik yung sabi ko sa kanya. Tapos, Gana. kanta-kanta kami. Tapos, kumakanta-kanta ulit ako. Tapos sabi niya, ang ganda ng boss, ang ganda ng timbre ng boss ko. Sabi ko, ha? Paano maganda boss ng timbre ko? Malalim boses ko. Sabi niya, hindi, bihira lang yung mga ganyang klase ng boses. Sabi ko, tapos doon, rin ako, na curious ako ba, na ba tawag dito? Parang, Na-curious. na-curious ako, ba, anong maganda sa boses ko, malalim nga. Kasi, andun yung mentality na, yun nga, yung gaya nung sabi mo na dapat mataas lang. Alam mo yung beritero. Kasi yun yung kinalakihan. So, hanggang doon, lagi kami magkasama ulit. Hanggang First year pa lang to, mga first year. First year college. Tapos, Galing. lagi ko siyang kasama na noon. Parang, naging mag-close talaga kami. Tapos, nag-start kami gumawa ng banda-banda. Pero acoustic band lang din yan. Oo. Ilan lang kayo doon? May nag-beatbox. Yung ano lang din. Nagkakahon. Asan na kaya yun, yo? Asan na kaya mga kasama? Kaibigan pala kaya dyan hanggang ngayon? Oh, kahon. Yung kahon. Tapos, siya yung gigitara. Rhythm tapos rhythm tapos lead. Okay. Pero acoustic lang lahat. Oo. Walang ano. Tapos yung mga kantahan namin, pampakilig na mga kanta. Acoustic eh. Ezra Band pa yun. Oo. Walang iba, Oo. walang iba na kanta. ganun. Oo. So, yun yung tugtugan namin dati. Tapos, pag gabi naman, sayaw naman, may practice ng sayaw like 5 to 9, 5 to Grabe, 10. no? So, yeah. Doon ako mas naano ulit ako sa sayaw. Tapos yung Sumasabay na talaga. sumasabay From na. extracurricular na pwedeng pagsasayaw, pwedeng pagkanta, sa college, pinagsabay mo, Yes. hanggang sa tumutugtog ka sa umaga, Tumutugtog papractice ka ka sa sa gabi. gabi. sa gabi. Pucha, Pero love yung it ano eh, kasi, no? parang mas Totoo kasi nagte-training na si Ken during college, no? Sumasayaw, wala pa yung talagang proper training, pero kumbaga nahasa na yung basic skills niya. Yung dancing nga, I feel like hindi na basic yung dancing skills niya. Pero yung, alam mo yung knowledge niya in dancing, overall, and knowledge niya in music, and yung yung muscle memory niya sa pagsayaw, and yung muscle memory niya sa pagkanta, is parang sanay na, no? Before pa na magkaroon siya ng proper training during show BT, no? mas binigyan ko ng pansin yung pagsasayaw. Kasi parang, para sa akin, mas fun. Okay. Parang, kumbaga yung pagod. Tapos nakikita mo na yung mga, yung mga kasama mo, parang pagod na pagod, pawis na pawis. Parang, parang amazing din na, ginagawa nila yung part nila na Sabay-sabay. sabay-sabay talaga. Wow, sabi ko, amazing. Ang So, difference siguro pagka dancing kasi yun nga, may kasabay ka. May kasabay ka mong napapagod, nagpa-practice. Tapos sabi ko, parang iba yung iba Parang yung teamwork ang joy na nangyayari. nabibigay ng ng Dance. pagsasayaw kaysa Okay. sa music. Di ko nga alam kung bakit ganun yung pag-iisip ko nun eh. That time. And then, Kasi siguro dumaan ako sa time na nawalan ako ng gana sa music, di ba? Though yung pagsasayaw pa rin naman, may music pa rin naman siya, pero yun eh, parang tumatumbling din kasi ako. okay. So Sobrang hyperactive ka pala, no? Nagbi-b-boy din kasi ako. So, Let's andun go. yung, alam mo yung parang pag nag-freestyle kayo, hina-hype ka, yeah, tapos sayo-sayo kasi. Ngayon kaya tumatabling pa rin kaya si Ken. Kasi I feel like, syempre, kailangan na mag-ingat, diba? Layo sa disgrasya, kasi sobrang busy nila. Hindi natin gusto na magkakaroon siya ng ganto, ganyan. Tapos, dahil pang pending na trabaho, dahil pa niyang gustong gawin, no? But, kaya pa rin kaya niya yun hanggang ngayon. Yung mga ginagawa niya noon. Diba, nag-butterfly siya eh. Sa gitna, ganun. Oo. So, kumbaga,
Pag may mga cipher, no? Pag mga 17 years old, parang full of pasikat pa eh. Oo. So, mas nakapagpasikat ako sa sayaw. So, parang yun yung ano. Tapos yung kanta namin puro pampakilig. Parang, ay wala naman. Lipat na nga ako dito. So, nag-focus ako sa sayaw. Okay. And, ayun na. Nangyari. Parang hindi na masyadong pumapasok sa school. Nag-i-skip na kasi. Patay. Kasi gusto na lang magsayaw palagi. Sayaw na lang ng Sayaw. sayaw. So, nangyari, pinagalitan ng parents. Tapos, lumipat dito sa Manila. Okay. Ang nangyari, ganun pa rin. So, Sayaw pa rin ng sayaw. masyado na akong nahook sa pagsasayaw. Okay. To the point na sinabi ko sa papa ko, Pa, pwede ba ako magpahinga muna Sa school. sa school? Okay. Gusto kong magsayaw. Mhm. Nabigla ako kasi sinabihan ako na papa, okay, kung ano yung gusto mong gawin, gawin mo. Bakit nabigla? Hindi mo ina-expect? Wait, I'm sorry. Yung tumitila ako ba dito sa amin? O dito sa video? Back natin. Sorry. Sa school. Sa school. Okay. Gusto kong magsayaw. Mhm. Nabigla ako kasi sinabihan ako na papa, okay, kung ano yung gusto mong gawin, gawin mo. Sa video, may tumitila ako ng manok. Akala ko sa amin eh. Bakit nabigla? Hindi mo ina-expect na Hindi papayagan ko ka? in-expect na papayagan ako kasi akala ko magagana Sorry, kasi wala kasing manok dito eh. Walang manok dito. Maraming asong may ingay dyan sa labas pero walang manok dito. siya. Oo. Yung papa ko, my father is the best father na para sa akin meron ako. Yeah. Siyempre. Kasi siya yung siya yung parang nakakaintindi kung ano ako. Siguro ganun din siya nung bata siya kaya siguro nakikita niya din yung sarili niya sa akin. So ayun na Solid. pag magkasama kami ng papa ko, ngayon kasi nandito na siya sa Pilipinas eh. So umuwi ako Wala na siya sa Malaysia. Alam mo yung parang tropa lang kami ganun. So Parang kuya lang. parang kuya, alam mo yung ganong feeling na parang hindi ko siya father. Pero pag may mga problems talaga, tinatawagan ko papa ko, tinitext ko siya. Ito, ganyan. Tagakwento ko sa kanya. Tapos, ayun Nice, naman, man. nagbibigay na siya ng mga advices sa akin. Guidance. Doon siya doon nagsisimula na, doon siya nagpapakita kung paano maging Tatay. a real father talaga. And, Wow. yeah, so going back, sinabi ko sa kanya na, Pa, gusto ko magpahinga muna. Gusto ko magsayaw muna. Tapos pumayag siya. Tapos, ayun, nagsayaw na lang ako na nagsayaw. Parang wala Asan na ka ako- nun? Uy. Nilista ako sa manok. Pero sakto eh, no? May mga tumitila ako na manok. Tapos si Ken yung... Wala, namagit ko lang. Dito sa Manila. Yan, dito ako sa Manila nun. Dito ako Okay. sa Manila. Tapos nagsayaw na lang ako nung nagsayaw. Tapos hindi na ako nag-aral. Kasi yung pinunta ko dito sa Manila, pag-aaral lang talaga eh. Mhm. So, yung mama ko galit na galit nun. Ayaw ng mama ko. Tapos yung papa ko, I assume, so pumunta si Ken dito sa, para mag-aral. Tapos, during nung naghahanap na sila Josh ng idadagdag na members sa SP19, I assume bumalik na siya ng Zamboanga. So kaya siya napabalik ng Manila because of that. Pero initially, nag-aral talaga siya ng Manila, right? Tama ba ako? mayag. Mhm. Tapos, ang nangyari, lagi na akong lakwat sa madaling araw na ako umuwi. Tapos, Kasi wala nang school eh. wala nang school eh. Oo. Puro na lang ako sayaw eh. Mhm. Tapos, ayun. Puro na lang sayaw eh. Pinauwi ako ng mama sa probinsya. Okay. Tapos sabi niya, magtrabaho ka na lang kaya. Tapos sabi ko, gusto ko na mag-aral ulit. Mhm. Gusto ko na mag-aral ulit. Tapos, hindi na ako pinayagan. Hindi na ako pag-aaralin ulit. Gusto na ako pagtrabahuin. Ayun lang. So, sabi ko, gusto Parang parang, gusto mo yan, di ba? Gusto mo yan, tuloy mo. Gusto mo eh. Tuloy mo, parang gano'n, no? ko mag-aral. Gusto ko tapusin. So, nag-promise ako na tatapusin ko na to. Promise. Oh, kasi nga, nilipat ka na sa Manila, hindi ka pa rin nagtino eh. Hindi pa rin Oh, tinaso. pagbalik mo Doon doon. ako sa bukid ulit. Okay. Doon ako sa bukid. So, wala Okay. So, yun nga. So, tama ako. So, dahil dinala siya ng Manila para mag-aral, di siya nag-aral, bumalik siya doon sa kanila, sa probinsya. And I assume yun yung nangyayari. Gusto niya na ulit mag-aral. And I assume, ang susunod na kwento dito is yung kinontak siya ni Josh. Alright. Okay. Let's see. wala na akong friends. So, Oo. wala nang sayaw kasi Biglang bumagal yung buhay. biglang parang shucks. Tapos,
ano na, parang anong gawa ko doon? Parang tambay na lang ako ng tambay, parang buong araw, tapos walang signal, walang ano, parang Oo. it's like, parang ganon sa akin. Kasi Ano, totoo Totoo Hindi akong magpapaka hipokrito na. Laking laki akong 90s, no? 90s kid ako. Kaya kong, lumaki ako na walang, mahirap lang kami. Wala kaming internet, no? Wala dating Android phone or smartphones. Com shop lang, di ba? Wala pa nung ganito kalaking social media like Facebook, Instagram, Twitter. Meron tayong Friendster noon, pero hindi siya ganoon ka, Hindi siya ganoon, I feel hindi siya ganoon kalawak, no? Na-enjoy ko yung Friendster, kung paano mo i-customize yung sarili mong wall, no? Pero, ang hirap, no? Hindi ko ma-imagine kung paano mo tawag dito, kung paano mo pagpapatuloy yung isang buong araw or isang linggo or isang buwan na wala kang internet, wala kang, access sa internet, wala kang, kasi ako, yung cellphone ko, hindi ko naman siya masyadong ginagamit, sa ibang mga bagay, no? Di na ako masyadong nag-gaming ngayong mga panahon na to. More on, like, watching YouTube videos, movies, no? Searching, no, sa mga interesting information, no, or mga bagay na may interest ako. Pero di ko na ma-imagine, man, kung paano ka hindi maboboard, no, pag wala yung mga yon. Di ko ma-imagine kung paano nagawa yung dati nung bata pa ako. Lalabas ka, may paglaro, pero minsan mararanasan mo na hindi pa lumabas yung kalaro mo kasi hindi pa kumakain, hindi pa natutulog ng tanghali na, no? Hindi ko alam kung paano. ang signal, walang parang Oo. it's like, parang ganon sa akin. Kasi na ako Na-expose ka na na ako dito Sa Manila. Manila. So, iba-ibang world. So, andun ako for about like 1 year siguro. Tapos, ayun, yung lola ko doon, pinag-aral niya ako doon sa amin. May school doon sa amin, pinag-aral ako. So, nag-aral ako, mga almost 1 year din ata. Nung kakauwi ko. So, wala akong ginagawa, like mga ilang month wala akong ginagawa. Buti may tumanggap pa sa akin na school. So, late enrollee ako, nag-aral ako. Tapos, so, diretso na ako sa medyo pinakahuli. Oo. So, Sige. dumating sa point na may nag-contact sa akin, which is kasama ko sa group. Okay. Ngayon, sa SB19. Okay. Okay, so nabanggit niyo yung pangalan, S19. Okay, so hindi siya just, wala na Sabi niya, yo, gusto mo ba sumali sa group namin? Kasi may parang may company na gumagawa ng group. Wait lang. Saan mo nakilala si Josh? Sige. Eto, Yan. medyo Oo. na-skip ko siya. So, Oo. Nalito ko dumating si Josh bigla eh. Nung sumasayaw ako, Manila. Manila, dito sa Manila, iba yung group ko, tapos magkalabang kami. Okay. Pero yung group nila kasi magaling so natatalo nila kami. Tapos, ayun, so, pinauwi ako. Okay. Tapos, nagkakontakan kayo sa nagkakontakan laban-laban, kami. ganun. Nagkakontakan kami, tapos pinauwi ako, tapos nag-aral ulit ako sa bukid. Tapos, ayun, kinontak niya ako, yo. Kasi alam niya kasing kumakanta din ako kasi nagpa-post ako ng covers ko sa sa Facebook. Kaya talaga nagre-react din siya. Tapos, ayun, friends na kayo eh. Connected na eh. friends na kami. So, sabi niya, yo, gusto mo ba gusto mo sumali? Kasi may ginagawa kaming group. boy group, kumbaga. Sabi ko, this is new. Parang K-pop, kumbaga. Parang ganun. So, ilan tayo? Sabi ko, ilan tayo? Sabi niya, so for now, 4 daw. So, kailangan namin ng isa. Sabi ko, mababa boses ko, men.
Sabi kong ganun. Sabi niya, okay lang yan. Kulang nga kami. Puro matataas boses namin eh. Sabi niya ganun. Okay, oo. Totoo yan. Sabi niya sa akin. Ano to? Wait lang. Sumasayaw, naglalaban kayo sa sayaw, pero kumakanta rin siya, tapos mataas boses niya. Si Josh naman, more on ano siya eh. Gusto niya mag-rap eh. Okay. Kesa sa kanta. Okay. Pero sumasayaw din talaga siya. Siya nakakalaban mo nga siya sa sayaw. Kasi yung compose ng ano, sabi niya may dancer kami dito, tapos meron ding magaling gumawa ng kanta, meron ding magaling kumanta talaga. So kumbaga may kanya-kanyang role. Tapos, Forte. may kanya-kanyang forte. Tapos kailangan namin ng ano, alam ko mababa boses mo kasi nagpo-post ako nagka-cover din ako eh. Tapos ayun, ako yung napili niya Mhm. na i-contact. Actually, madami daw siyang kinontact pero ako yung nag-reply. Okay. Okay. Oh, yeah. Oo nga, Talaga. nabanggit to sa sa Time First, right? Sa Time First ba? Basta nabanggit ni Josh yun, na marami siyang kinontak, para magtanong kung sino gusto sumali or sino gusto audition. I assume it's audition. Kasi alam ko, di ba, nag-online audition si Ken bago talaga siya nakapasok. Pero si Ken yung pinakasumagot. So, Sa kanya. So, in-entertain ko siya. Sabi ko, seryoso ba yan? Tapos, anong company yan? Tapos sabi niya, sinabi niya yung company. Nasa Sambuanga ka nga Ay, nun. nasa Zamboanga ako nun. Wala talaga akong pera. Oo. Diba? So, sabi niya, totoo nga to, promise, punta ka dito. Sabi ko, seryoso ba yan? Tapos, sabi ko, baka scam to. Sorry, anong year to? scam. This was 2017 ata, Okay. para 2017 niya. Okay. Tapos, after nun, nagpaalam ako sa lola ko, may ano, parang gusto ata kong kunin mag-artista. Ganun niya sabi ko, artista. Kasi pag sa probinsya kasi, pag sinabing, gusto Artista. ata ako kunin mag-artista. So parang Papayag agad. gaganon ata gaganon yung tenga. Tapos, Artista. may exam ka. Ano na yun, parang April. So yung April, pagkatapos nun, bakasyon na, di ba? Mhm. So parang last exam na lang namin, Bakasyon na. last period, bakasyon na. Tapos pinapaaral ka nga niya eh. Pinapaaral ako. Tatapusin ko na dapat sana yun, di ba? Last week na lang, last week ng period, tapos na yung school. Tapos sabi ko, please gusto kong gawin to. Sabi niya, may exam ka pa, sabi ko. Feel ko lang mag-stop ako. Sabi mo gano'n. Shit, Isusugal ko to. no? Ang hirap Sabi- nun, no? Ang hirap nun. Ngayon ko na na-imagine. Kung ako yun, hindi ko alam kung paano sasabihin ko. Kasi parang, buwi sana kung nasa kalagitnaan ka eh. No? Matagal pa eh. Pero patapos ka na eh, no? Yun talaga yung mga risk na kailangan mong i-take eh, no? Gustong-gusto mo talaga yung mga bagay. Kasi kung pinagpaliban pa niya, nabanggit nga na si Josh marami siyang kinontak, most probably, may chance na may ibang sumagot doon sa mga kinontak ni Josh, mas malapit na kaya talagang, pumunta agad. Diba? Wow. I mean, it's destiny, man. Meant to be. Sabi niya, paano pag na-scam ka? Anong gagawin mo? Wala tayong pera. Andun naman si tita eh. Pwede akong makitira doon. Sabi kong ganun. Tapos sabi niya, baka naman pabigat ka lang doon. Sabi ko, marunong naman akong magluto. Kahit magprito-prito lang. Sabi kong ganun. Maglilinis ako, gagawin ko yung gigising ako maaga. May maliit lang bahay namin dito. Maliit lang bahay lang din ng tita kasi nagre-rent lang din, apartment lang din. So maliit lang. Kumbaga, gusto mo lang talaga sugalan yung Gusto pangarap ko sugalan mo. talaga kasi sabi ko, sayaw, kanta. Parang feel ko kaya kong gawin yan eh. Tapos bagong boy group. Bagong boy group, di ba? So, ayun, nangyari. Sabi ng lola ko, wala tayong pera. Mhm. Tapos, nag-reply ako. Kahit anong pilit ko, wala daw talaga eh. So, ang ginawa ko, sabi ko kay Josh, men, wala talaga akong pera, men. Baka di ako makapunta. Sabi niya, sige, parang kakausapin daw niya ata yung management. So, siya muna mag-aabono, ganun. Mhm. Pero, syempre, pagkatapos daw, Mamen. pag natanggap ako, at mayroon ng allowance, ibabalik ko sa kanya ng paunti-unti. Oo, ang siya gastos niya. ang gastos. So, siya muna na, Shoulder. nag-book Pamasahe. ng ticket ko, papuntang Manila. Tapos, wala pa rin akong pocket money. So, Wala talaga, no? wala talaga akong pera. Sobrang Wala hirap talaga, no? Kasi, galit yung mother ko sa akin eh. Oo. Galit siya sa akin eh. Kasi, Ikaw ba naman, no? Nag-aral ka ng Manila, hindi ka nag-aral, no? Tapos nag-beg ka ulit na mag-aaral ka, dilaan ng probinsya, hindi ka mag-aral, tapos hindi mo na naman tinapos.
Anong ina-expect mo mangyari doon, no? Sinayang mo yung time. Nagbulakbol si Ken eh. Nagbulakbol si Philip eh. So, Oo. ang nangyari, sabi ko, utang ka muna utang ka muna kala auntie, ganun. Tapos, meron siyang 500, tapos umutas. Inutusan yung lola, no? Auntie ko. 1.5. 1.5 na. Si Lola to. Si Lola to. Shoutouts to Lola. Shout out to Lola, man. Tapos, ayun. Dumating yung day. Solid support. Biyahe mo na. Nice assist. Biyahe ko na, papuntang Manila. Tapos, hindi ko pinalam sa auntie ko na doon ako titira sa kanila. Hindi ko talaga, kasi Surprise! I'm here! Dito ako titira, man. Galing pa ako ng Zamboanga. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ano ginagawa ko dito? Hindi pwede. Wala na. Ito na yung sapilitan na to, no? Sapilitang pagtira. pagpapaalam ako, syempre aayaw yun. Syempre so ayun, bumiyahe ako, alam naman pagdating ko. Parang sa tattoo, no? Di ba? Bawal kang magpatato or di ka papayagan ng magulong. Patato ka na. Kasi pag nagpatato ka na, kahit ano pagalit yan, andyan na eh. Hindi na lang bubura yan. Anohan ako, di ba? Pagdating ko, aayawan ako, saan ako titira sa street. Oo, din. Mag-ano ako. Eh, galing ka ng province. Galing ako province, wala akong titiran eh. Kumatok lang ako bigla, ba't nandito ka? sabi ko, baka pwede lang ako makatulog dito kahit isang month lang, ganito, ganyan. So, siguro naawa, wala Umagang, choice. umaga ka dumating, Umaga ako dumating kasi yung flight ko from 6 ata, 7 ba? So, parang 6 tapos darating ako ng 7:30. Tapos from airport papuntang Santa Mesa. Malapit lang. So mga 1 hour tayo. Tingnan natin 1 hour. So nakarating ako mga 9 nga. 9. So Morning, no? Morning pa. Dumating ako Saturday ata ganito. Yes, tama, Saturday ako dumating tapos tulog sila kasi wala silang gagawin eh. Walang school eh. So, ano ba siya, ba't nandito ka? Sabi ko, baka pwede ako makatira dito tita kahit isang month lang. Sabi yung ganun. Tapos hindi siya nakasagot muna. Para talagang Walang tumingin gagawa muna siya eh. sa floor. Sa pilitan. Tapos may dala akong bigas. Tumingin muna siya sa Tumingin talaga muna siya sa floor. Oh. Sa pilitan na pagtira. Ganun. Okay. Tapos may dalang bigas. May dala Para akong sa bigas. 1 month mong tira. Oo, yung lola ko. Ewan ko ba sa lola ko. Pinadala ako ng bigas. Nagdala ako ng bigas sa airport. Nakakahiya. Alam mo yun? Di ako marunong magbiyahe pa eh. So, Oo, syempre. Yung may trolley pala. Oo. So, yung ginawa ko, may half sack ako ng bigas. Oo. Talagang hila-hila, bitbit ko. Sa buong airport. Oh my God, oo. Sobrang nakakahiya. So, may dala Hindi mo naman alam kasi that Oo, time. nga eh. Hindi ko naman alam. So, Okay. napatingin siya sa floor talaga. Tapos, tumingin siya sa akin. Sige, pasok ka. Ganun. Parang, alam mo yung, parang napilitan din. Tapos, Kasi anong gagawin? Ang tabuhin pa, no? So, ginagawa ko yung role ko sa bahay. Tumutulong ka, of course. Tumutulong Bilang ako. nakikitira, Oo, bilang nakikitira. Para, di ba? humihingi ng Kailangan favor. kailangan mong pabango. Makisama. Kumbaga. Oo. So, gumigising ako ng sobrang mga 5 a.m. Tapos magluluto ako ng rice, magpiprito kasi yung anak niya papasok to school. So, hinahatid ko rin yung anak niya. You're helping out your cousin. Ganon. Hinahatid ko rin yung anak niya nag-aaral, elementary. Ako nahatid sundo. Okay. Hinahatid ko sundo. Tapos uuwi. Tapos ako naman papasok na for training. Ganun nangyari. Okay. So, wala kayong bahay. Talagang training lang muna at first. no? Training, muna. just So, wait. Training. Yung binibigay lang sa amin, allowance lang pamasahe Okay. for kain din. Oo. Ganun lang yung allowance namin. So, sakto lang siya for a day allowance and allowance for food and transpo. So, ay mahirap din talaga. Tapos story pa na sa bahay, yung kulang sa space eh. So, natutulog ako sa sahig. Tapos meron Malate nga lang kasi. Meron lang akong banig. Alam mo yung banig kung alam mo yung Yeah. It's parang I-describe mo yung banig. para siyang knitted na, alam mo yung ng niyog ata? Oo, dahon. Gawa siya sa ng dahon. niyog. Oo, gawa sa dahon Banig, ng niyog. banig. Yun lang meron ako. Alam niyo yung pamaypay na parang abaka? Oo, Parang ganun yan, pero ganun. higaan. Pamipay na abaka. Tapos ganun nahigaan malaki. Parang ganito lang din. Banig. Rolyo lang. Parang Rolyo lang. Oo, ganun. So, Parang doon ako higa. yoga mat? Tapos timing pa Parang gano'n alam kong hindi siya yung material ng yoga mat, hindi gano'n. Pero what I mean is yung itsura niya. Kung pwede mong irolyo, para siyang yoga mat.
parang June. Parang pag June ata, medyo may mga tag-ulan talaga. Oo, Parang maulan yan. Maulan June, yan. July, kahit 12 ngayon. Tapos timing na pinarenovate yung bahay. Mhm. Ayun lang. Yung sa kanila, may kwarto sila. Doon sa kanila may bubong. Mm. So, nasa labas ako ng Oy. kumbaga Nasa sala ka. nasa sala ako natutulog. Tapos, maliit lang naman yung maliit lang naman yung sala. Tapos yung upuan, kahoy na Yung straight tumutulo, lang yung ganun. hindi comfortable din na parang kalahati na ito ata yung upuan. So, Oo. hindi for upo lang talaga siya, hindi for tulugan. Hindi couch. Oo. So, sa ilalim ako ng upuan natutulog sa baba. Mhm. Doon ka naglalatag. Doon ako naglalatag na every time pagkatapos maghugas ng plato. So, latag na ako, maligo, tapos tulog. Tapos, sabi ng tita ko, mag-renovate ng bahay. So, ipasok muna lahat ng gamit. Sa kwarto, yung may bubong. May bubong. Kasi, maliit lang din yung kwarto. Syempre ako nahihiya naman ako doon matulog din kasama sila. So, lahat tiniis ko talaga na tinanggal yung bubong kasi i-renovate nga. Grabe, palitan ng no? bago. Tapos, Sabi yung pagtitiis niya para sa passion and pangarap, no? ginawang bakal yung mga Mhm. ginawang bakal. Kasi it's an old apartment parang ng anay, may Oo. tinirahan na ng anay. So, They really had to renovate it. oo. Pinalitan ng bakal yung Wasak-wasak na. Oo. So, dumating yung June, tag-ulan. Okay. Umaabot ng 2:00, tapos biglang bubuhos yung ulan. Tapos Tulog ka. tulog ako. Pag ganun ko, basa tubig. May baha na sa Oo, kasi may walang baha. bubong eh. Oo. So, nakatayo ako. Kukunin ko yung ko. Dapat mabilisan talaga kasi mababasa yung unan ko. Tapos yung banig ko basa na. So, inaano ko na. Tapos nakatayo lang ako doon, nakaganon sa unan ko. Ayoko naman kumatok kasi nahihiya ako. Oo. So, nakatayo ako Wow. sa may pintuan lang. Nakakatawa nga kasi, so, ilalagay ko yung unan ko sa aparador. Tapos kukunin ko yung dustpan. Dustpan lang. Tapos Magkasalo. ko sa labas yung tubig. Oo, maglilimas ka. Gilimas. So, Mas. hanggang hanggang umaga, ulan pa rin ang ulan. So, wala So na akong- naliligo ka na rin tulog. sa ulan. Wala ka ng tulog. Ligo ako sa ulan talaga. Kasi, wala nang bubong eh. Doon ako natutulog eh. Before ako matulog, kita ko yung stars. Oo, magdamag ka. Kita. Tapos, Kita ko yung ayun. stars. bit-bit yung unan ko. Tapos nakatayo ako. Shucks, anong gagawin ko? 2017 wala akong to. tulog. 2017. Ay, 2018 na to. 2018. na to. June 2018. 2017. 2017 pa to. 17. 2017. Kasi 2018 kami nag-debut eh. Oo. So, yun. Mhm. Parang naawa ko sarili ko. Sabi ko, kaya ko ba to? Parang ganun. Ulitin natin. Mhm. Parang naawa ko sarili ko. Sabi ko, kaya ko ba to? Parang ganun. Nakikitira na ako. Nakitira na Wala ako. akong maayos sa tulugan. Wala sa- Oh, Pero sa, wala bu- sa bukid may kwarto ka. may kwarto ako. May sariling kwarto ako sa bukid. Oo. Oo. Dito, sa Manila, medyo Wala. ganun talaga yung sitwasyon. Kaya ako maisama. Tiisin talaga para dito. Kasi nandito na ako, sinugal ko sarili ko eh. Yeah, exactly. Yeah. In-stop ko yung pag-aaral ko para gawin to. Mhm. Last test One- na lang, last oh, exam one week na lang. hindi ko pa tinapos para tumakas lang. Mhm. Yung mother, father ko, hindi nila alam na tumakas pala ako. Mhm. Lahat ng family ko, din nila alam. Pati yung tita ko na bigla. Lola lang, no? Nasa Lola lang. front lang ako ng door, kumatok. Sino yan? Si Ken. Tapos, ba't nandito ka? Ganito, ganyan. So, kailangan kong tiisin. Mhm. Kailangan kong tiisin. Mhm. Ayun, ligo na ako. Hindi sila nagising nung buong ulan. Hindi sila sound yung sleep nila, man. Kasi nasa loob sila eh. Nasa loob sila eh. Oh, sa bagay. Mas malamig, tulog na tulog maulan, din no? yun. Tulog na Oo, tulog din, din tama yun rin. sila. So, Oo, ako oo ayoko din. naman kumatok. So, Oo. ano lang din, pagkatapos medyo tumitila-tila ng ulan, mga 5, ganun. Luto na ako. Grabe naman, parang naisip ko lang, no? Parang sobrang wala namang pakialam. Kasi kung sobrang lakas ng ulan, kahit gaano kahimbing yung tulog mo. Well, depende lang kung yung kwarto nila is like sobrang sealed talaga, like naka-aircon, di ba? Tapos sarado lahat ng bitana. Kasi ba aircon nga, no? Ay lumabas yung yung lamig. Yun, I assume siguro gano'n ang dahilan kung bakit hindi nila alam. Kasi sometimes pag gano'n, parang hindi mo na alam kung anong nangyari sa labas eh. Diba? Kasi parang sobrang ano ka doon. Ano tawag dito? Basta, so hindi mo na marinig yung sa labas. No? Pero kung hindi, like for example,
electric pa lang sila, no? Kasi naka-aircon, di sobrang selyado yung kwarto nila. Pag umulan, no, maririnig yan eh. Like, for example, yung asawa ng tita niya, di ba? Again, ako kasi pag mga ganito, syempre titingnan mo kung ano nangyari sa inyo, ginagawa yung bahay nyo, di ba? Umuulan, wala kayong bubong sa labas ng kwarto nyo. So, gusto mong tingnan man lang kung ano nangyari doon. And also, tingnan man lang yung nakikitira sa inyo, nakikitulog doon sa sala nyo na walang bubong, na kamusta na, ano na, di ba? Pero we don't know. Sinasabi ko lang, no? Kasi parang, I don't know, gagalit. Parang kasing, Luto na para pumasok na. So, hatid ko. Nagbanlaw ka lang, nagpatuyo ka lang, tapos nagluto ka na ulit. Nagpatuyo lang ako, ganun. Buti yung kusina, yung lutuan, may... parang ang dating wala silang pake. Di ba? Hindi napigilan yung sarili na. Parang wala silang pake. cover. May cover naman. May cover. Okay, yung sala lang talaga na pinagsistayan mo. Din, yero din yung pinang-cover din sa lutuan. Okay. Right after matapos yung ulan, tinatanggal lang siya, tapos luto ulit. Tapos, ayun. So, nakaluto, tapos papasok mo yung ligo yung pinsan ko na Cousin. maliit. Mhm. Kasi kapatid siya ng mama ko eh. So, Oo. pinsan ko na yung babae na maliit. So, ihatid ko siya. Tapos ako din, bihis na. Tapos pasok sa training. Tapos, syempre, mahirap din yung mahirap din yung allowance mo na sakto lang din pangkain. Tapos transport. So, wala. Hindi pa po nariglagaan ng 5 piso, hindi ka na makakauwi. Diretso 1, 2, 3 ka na kasi takulangan na yung pera. Ang hirap ng ganun. Saan yung training mo? Sa Makati. So, from Santa Mesa, everyday you're going to Makati? Oo. Everyday. Ilang hours yung training everyday? Layo din, no? 9 hours. 9 hours o mahigit pa. 9 Depende hours. sa sayaw, sabagay. kanta. Sayaw, kanta. Kung may event, lalo na pag may event talaga kami, like nag-stay talaga kami ng madaling araw. Tapos pag uwi pa ako, kailangan ko maghugas ng plato, kailangan ko maglinis muna bago matulog. Tapos darating na, uulan na naman, gano'n na naman mangyayari. So ulit yun, parang months. Pinakahirap doon, no? After mo ng training, pagod na pagod ka, di ba? Paulit-ulit kayo sumasayaw, paulit-ulit kayo kumakanta. So, yun nga, kung may event pa, inaabot kayo ng madaling araw, nag-a-usher sila, di ba? So, uwi ka ng gano'n, no? Hindi ka pa makatulog. Ang hirap nun. Din ata yung gano'n. Oh So, my God. tiniis ko yung Situation. Tiniis ko yung situation na gano'n. Pero ayun, Respect, man. kinaya ko talaga. Survive talaga ako doon. And naging worth it, di ba? Worth it, sobra. Sobrang worth. Okay. Tapos, Diba? Sige, gabalikan Kaya na. sabi ko sa inyo, men, mag-risk kayo. Sabi ko nga rin sa sarili ko. isa pa, Mhm. habang nagtitraining kami, sobrang hirap kasi tawag dito. Merong akong kasabay na trainees eh. Hindi lang ako eh. So, they had to select one member lang. So, yung kaba ko talaga sa dibdib ko. Paano pag hindi ako natanggap anong gagawin ko? Magtatrabaho ako sa ganito, tatrabaho ako sa ganyan. May So, plan meron B na, ako no? baka plans na. Wait lang, let me understand. Sila Josh, buo na sila. Buo na sila, 4. Isa na lang yung kinukuha. Isa na lang. Panglima, yung panglima nila. na lang. Tapos, ilang kayong... Okay. Pala ang dating. Kasi I assume, kaya buo na sila kasi mas nauna sila nag-training, no? So, nakuha na sila. So, dahil si si Ken is parang pa lang, recruit, ano? Ka-recruit pa lang, ano? So, nag-training siya para doon sa, sa huling spot, no? And kasama yung iba pang mga training. Okay. Nagtitraining. Tatlo na kami. Tatlo kayo? Apat. Tapos nawala na yung isa. Tapos tatlo na kami. 4 kayo naglaban-laban muna. Sinugal, 25% lang yun. Okay. Kaya pala nung podcast nila, di ba, nabanggit na pero binoto ka namin, di ba? Sabi pa nga ni Stel doon, binoto kita kasi doon sa best friend ko. Di ba? So, nagkabotohan sa huli din pala. Yung pala yung meaning nila doon. Okay. Chance mo, nung una, Yeah, man. tapos yung 1 week na lang na exam. Grabe pala, no? Sobrang hindi pala 100% sure yung pagpunta niya ng Manila, no? Kasi, ina-expect ko noon na hindi 100% sure kasi nagka-training lang sila. Hindi pa nila alam kung mag-debut or ganyan ganito. Pero ang hirap pa nung kay Ken din kasi
in the first place, hindi niya alam kung makakasali ba talaga siya doon sa magte-training na magde-debut. Di ba? So parang, kasi yung kalagayan nila Josh and nila Pablo, parang walang kasiguraduhan no? Parang kailan sila magde-debut, and yung kailan kisimula yung career nila. Yung kay Ken nasa baba pa nun, no? Di niya alam kung kailan siya makakasali doon sa makuha yung spot na yon para mapunta siya doon sa kalagayan nila, la Josh. Hindi mo na pinasukan? I mean, marami pa nung una. Marami Oo. pa. Marami pa. Ata yun Parang meron pang, tawag dito. Magpasa ka pa ng video, so pipilian muna kayo doon. Oo. So, napili ako, pinapunta ako Manila. Audition Okay, nga, Tapos, audition. may evaluation ulit doon. Okay. So, in-evaluate kami for 2 months. Tapos, ayun na. Parang graduation na kumbaga. Okay. So, Ito na yun. last audition na talaga. Ito na, in-evaluate. Paano papasok? Perform kami, kanta, perform. May ibibigay sa amin ng choreography, tapos inaaral namin. Tapos, perform na. Pagkatapos ng performance, tapos na. Tatlo kayo dito Tatlo naglaban-laban. kami. Pinapasok na sa conference room. Yan, tinatawag na ni Kuya. Grabe yung kaba ko talaga, di ko talaga makalimutan to. Ito yung pinakakabado kang... Ito yung time, ito yung time na sobrang yabang ko talaga. Bakit? In-interview na sila, di ba? Hmm. So, di ko alam yung questions. Bawal sabihin sa akin din. So, ako yung pinapasok. Hmm. So, yeah, pinapasok ako. Okay. Wait lang, ubo ako. Go. So, pinapasok ako. Pasok ka na. Pinakaunang question. Teka lang, sorry. Tatlo kayo, yung dalawa tapos na. Tapos na yung dalawa. Ikaw yung Siya last na ulit, inakasay yeah. ko. So, the first question was, sa tingin mo, bakit kailangan ka namin tanggapin? Mhm. Wow. Di ko makalimutan to. Ang hirap nun. Bakit kailangan ka naming tanggapin? Sabi ko, kasi Parang parang application, no? Interview sa trabaho. ako pinakamagaling dito Why should we hire you? Sabi kong ganun, men. Sabi ko, kailangan ko maging confident, kailangan ko silang kailangan ko isusugal ko to kahit magmukha kong mayabang sa harap. Let's go, man. I respect that, man. I really respect that. Confident, kailangan ko silang kailangan ko isusugal ko to kahit magmukha kong mayabang sa harap nila. Gusto ko to. Gano'ng kabilis mo naisip yung sagot? Diretso, wala akong Ako pinakamagaling dito. Bakit ka namin kailangan tanggapin? Yun kagad yung... Ganito, nakikita ko po. Upo ko ganito. So, tanungin mo ako nun. Yo, sa tingin mo, bakit kailangan ka namin tanggapin? Kasi ako pinakamagaling dito. Gano'ng kabilis? Ilagay ko yung kamay ko sa table kasi ako pinakamagaling dito. May ganun pang tunog. Kasi ako pinakamagaling dito. Wow. Ako, Napatawa talaga yung Pinakamagaling interview dito? sa akin. Tumawa siya. pinilit, Ako pinakagaling dito, ha? Wala. Okay. Tingnan mo sino pinakamagaling sumayaw sa sa inyo na trainee. Ako. Sinabi niya sa tingin mo. Yung kasabay mo na training ngayon. Pinakamagaling doon sumayaw. Sabi ko, ako. Kahit sa apat na final na yung final na napili nyo, mas magaling pa rin ako sa kanilang apat. Sinabi ko yun. So, That day! that day. Sinabi mo ko. yun sa mga kagrupo I mo. really respect Sabi that, ko, man. Alam No? ko na Diba? Kasi sino ba bang magkakangat sa sarili mo? Sarili mo lang. Diba? Ano ba, magkakaanohan pa ba tayo dito? Sarili mo lang iakangat mo diba? Nakataya na pati pato hindi man ako ang pinakamagaling kumanta dito, but confident ako sa skills ko sa pagsasayaw. So, I think kailangan niyo ako dito. Sabi kong ganoon. Okay. Sobrang yabang ko talaga. Tapos, tumawa lang siya. Pinalabas ako. Wala na siya ibang sinabi, yun lang. Okay. Hey. Isa lang siya? Isa lang siya. Okay. Tapos, pinapasok yung apat. Oo. Tapos, nag-usap ata sila. Yung apat na kagrupo mo na ngayon. Oo. Sabi, di ko na So ito yung nangyari pinagbotohan. Diba? Okay. hindi ko na maintindihan yung nararamdaman ko. Oo. Kasi hindi mo alam kung tama yung sinagot mo Bakit ang yabang ko dun? Bakit ang ko? Baka mamaya ayaw nila sa akin. Parang overconfident na ata. Dami ko na iniisip. Babalik na ako sa bukid. Oo, magtatrabaho talaga. Hindi ako babalik talaga doon. Sabi ko, hindi ako babalik talaga. Magtatrabaho ako sa talaga. Kakusapin ko yung tita ko. Sabi mo, magtatrabaho ako kahit saan. Kahit basta may lang. Basta dito ka na Basta dito mag-stay. ako mag-stay. Magtatrabaho ako. Ayoko na. Sabi ganun. Parang nawalan na rin ako ng sarili ko. Tapos, Galit yung mama mo Tapos yung lola mo, paano mo babalikan yun? Hindi mo na tinuloy yung school. Grabe na yung pressure. grabe na yung pressure. So, Okay.
dami ng there's a lot of things na nangyayari sa isip ko. So pinauwi kami since pag Hindi pa binigay kagad yung sagot, Hindi pinauwi pa. men, Ano nang tinapay na yan? Pinahaba pa, no? Pinatagal ba yung kaba? Pinaabot pa lang kinabukasan. Kasi yung pinaka no? Nakakaihing ka ba? 1 week kami, men. 1 week sabi. 1 week. After 3 days daw. Oh my Nagbibigay God, ng answer. Okay. Nangyari 1 week Parang na wala Shopee, talaga. Wala no? pang sagot. Shit, hindi wala naman talaga. umulan sa 1 week na yun. delivery. Mas mahirap yun, Wala no? na. Nag-aantay ka ng sagot, tapos umulan na naman, no? Umuulan pa rin, men. Ay tawa ako dun. On top of the, all of the parang stress, pressure, and yung nga sa training, pag-uwi ka na ba, umuulan pa. Ako naiiyak. Iyak ako sa tawa. Umuulan pa rin. Tapos 1 week, ay di ba, sabi sa akin 3 days. Okay, 1 week na. 1 week na wala pa rin sa akin, wala Oh, pa rin shit. text. Kabang-kaba na ako. Baka wala na, no? Tapos dumating yung so na, gusto ko na sana mag-work. Gusto ko na sana mag-work. Mhm. So dumating yung time na nagre-ready na ako kasi gusto ko mag-apply kahit sobrang Kasi, 1 week para sa, para sa'yo na nag-aantay, sobrang tagal nun. Di ba? Yung 1 week na wala kang inaantay, ang bilis lang lumipas eh. Ala, anong buwan na? Parang kaka-New Year lang. Ngayon naisip ko yun, July na. Parang nakaraan, putukan lang nung New Year. Pero pag mayroon kang inaantay, kahit 1-2 araw lang, parang forever, no? Yung haba, yung oras, yung segundo, ang tagal. Kung may inaantay ka, just imagine 1 week, no? 1 week siya nag-aantay, tapos at the same time, kasabay pa nung pag-aantay niya is yung kaba na pag hindi siya napasok, ano nang gagawin niya susunod, di ba? Kailangan niya nang ituloy yung plan B, paano sisimulan yung plan B, di ba? Daming most probably umaano sa utak niya, no, na again, sabi ko sa tita ko, 1 month lang ako mag-i-stay dito. So, ano na mangyayari? Di ba? Sobrang haba yung 1 week na yun, no? Feeling mo 1 year yung 1 week. work. Gusto ko na sana mag-work. So dumating yung time na nagre-ready na ako kasi gusto ko mag-apply kahit sobrang ako klase na tao, parang Optimistic? may ano ba tawag dito? Yung pag-order sa mga fast food chain. Sobrang siya, mahiyain. Ano ba tawag sa mga ganun tao? Introvert? Masyadong introvert? Kasi Introvert? Bakit? I don't know. May phobia ba yung tawag dito? Parang gano'n man. Introvert. So, alam ng buong pamilya ko yan. Na kahit di ako makakain basta. Pag nauna kasi sila doon sa fast food, Hindi maka-order. kahit di ako makakain, basta di ako mag-order talaga. Di ako mag-order kasi nahihiya talaga ako. Dami kasing tanong eh. Anong Talaga? Hindi ka nakaka-order sa fast food? Oo, hindi ako nakaka-order talaga. Hindi mga kailangan ganyan tao, pero- Natatakot ako, ganyan. Okay, may phobia ka doon. Okay. I can't say na it's phobia siguro kasi lumaki ako sa sa bukid or may ganun pa rin talaga. Kahit nung college ako, yung mga classmates ko pa or friend ko yung Bumibili Mo for you. order. bumibili para sa akin. So, hindi ako nasanay. Natatakot ako magtanong. Natatakot ako kahit ano man magtanong ng direction, ganun. So, yeah, nilabanan ko, sabi ko wala akong choice. I have to find work kasi hindi ako kinontak eh. 1 week na eh. Oo, 3 days lang daw eh. Baka yun... 3 days. dal- Tas wala. Yun pa yung mahirap Wala doon na. kasi expected mo 3 days tas 1 week na. So, syempre, hindi mo masisi kung mag-assume ka no, na ay, baka di ako nakapasok. No? Kasi 1 week na, expected mo 3 days. Wala na. Wala nang pag-asa to. So, aalis na ako. Okay. Biglang may tumawag. Punta ka dito sa studio. Nung araw din na yun, nung Nung araw nag-decide din ka. na yun. Wow. Nung araw din na yun. Wow. So, ba't ako It's what you call fucking meant to be, man. Diba? Pinakaba lang siya ng konti, no? Pinakaba lang. pinapapunta? Sabi ko gano'n, 1 week na. Sabi ko, bakit? Sabi ko, bakit po? Bakit ayaw mo ba? Ayaw mo mag-train? I'm sorry, I'm so energetic, no? Feeling ko tumatama na yung kape. Sa akin, kanina pa ako. Actually, ano ngayong oras ba yun? Ngayon ay 7:14 in the morning. Sobrang energetic ako. Galing ako sa trabaho, no? Buong shift ko, nagkakape. Pagdating dito, nagkakape na naman. So,
ang taas natin, ang taas natin ngayon. Parang ayaw mo pa. High in caffeine. Sabi, bakit ayaw mo mag-training? Ayaw mo mag-training. Gusto mo kasi ano na lang. Grabe Baka mawi sa coffin, no? Nasobra sa caffeine, baka mawi sa coffin. yung saya ko, man. Grabe yung saya Kasi ko talaga. natanggap ka na, yun na yung word, no? Talon talaga ako nun. Sabi ko, Lord, thank you so much. Kasi akala ko, parang binagsakan na ako ng langit eh. Tapos, ayun, pumunta ako, dali-dali ako pumunta doon. Tapos ang nangyari, Ay, to apologize. Masyado akong mataas yung hindi ako hyper, no? Napawisan ako. What the hell? ko na, nabuo kami, 5. 6 months ata ako 6 months ako nag-train. With them naman. With them. With them na. 6 months tapos nag-debut kami. Okay. Ito, 2018 na to siya. Okay. And then nag-debut na kayo. Nag-debut na kami. Yan. So yan yung childhood hanggang sa training. I really respect that yung situation wherein kailangan mong Chapter matulog. 1. Tapos Ito. uulan. Hindi alam ng tita ko to. Oh. Pero may one time na basa ako. Basa ako tapos lumabas siya, nagising siya. Kasi bakit daw maingay. Tapos umuulan na pala, basa ako. Tapos naglilimas ka. Lakin, kung kawawa ka naman, pumasok ka dito ka matulog. Sabi ko, okay lang tita. 5 a.m. na rin naman, so magluluto na rin ako. Hindi niya alam. Yun lang yung time na nahuli niya ako na nag-ano ng... Pero it happened a lot of times. It happened a lot. During the rainy season. Ay, talaga? Oh, tita. That's... Tita. Nako, hirap niyan. During Masyadong mahina yung compass nyo para makiramdam sa bahay nyo, no? Kasi ang gusto ko sabihin dito kasi, no, is nagkapayos kayo ng bahay, bukas yung bubong o walang bubong yung part ng bahay nyo na ginagawa. Pag umuulan, di ba parang magiging magiging alerto ka dun sa part ng bahay mo na yun na ginagawa. Like, may gamit ba kami na nandito na mababasa? Ito bang nakikitira sa amin dito? Okay lang ba dito? Diba titingnan mo eh. Diba? Kasi bahay mo yun eh. Sakupan mo yun. Pero parang wala lang, no? Parang, ay, umuulan dito tayo sa kwarto. Lagyan natin dito. Tapos, sa ating kwarto, bahala na kung anong mangyayari dyan sa labas ng ng kwarto. Kasi dito tayo sa kwarto. No? Parang ganun yung nangyari eh. Parang wala lang pakialam na kung anong mangyayari sa labas. Hindi ko lang maintindihan. Parang ayokong maniwala. Joke lang. You have to endure that even if you trained 9 hours Yes. and you still need So, to bring kulang na yung pahinga ko, di ba? you still need to bring your cousin to school. Before siya, Respect. Yun lang yung time na nahuli niya ako Hindi Well, mas... I really, really respect that. So, yun yung naging start hanggang dito sa debut nyo. Marami na kami na pag-usapan. Magbe-break muna kami. Nandito pa rin kayo sa paborito nyong podcast. Kasama natin si Philip. This is Dog Brock Radio. Alright. Well, okay. So, I guess dito natin tatapusin yung part 1. I mean, tutuloy ko pa rin to, no? Ngayon. I mean, I'm still going to watch this. Pero, on your perspective, this is going to be the part 1 of this video. Buti lang meron tayong break, no? Kasi parang hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo na ito yung part 1. No? Para titigil ko na lang ba yung video, hatiin ko, tapos kayo na bahala mag-piece together nung episode or yung part. Pero, this is going to be the part 1. I mean, I'm going to hit pause on this record and then start recording again, no? Pero, in real time, papanoorin ko pa siya ng tuloy-tuloy, no? Pero in your perspective, this is going to be the part 1. And, I mean, yeah. See you on the part 2.